ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist.
si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes tayo ngayon, 3 ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang impeachment laban kay Pangulong BBM sufficient inform. Meron pang nag-walkout ha. Vice President Inday Sara sinampahan naman ang dalawang panibagong impeachment complaint. Ikinakasang kudeta sa Senado, kulang pa ng numero ayon naman kay Senator Cayetano. Senator Erwin Tulfo nahalal bilang chairman ng Senate Foreign Relations Affairs. Kapalit ni Senator Amy Marcos. Tatlong excise tax complaints laban sa mag-asawang Diskaya ibinasura ng Department of Justice. Ikalimang suspect naman sa pagpatay sa babaeng pulis at anak nito sumuko. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, sumuko na rin sa mga otoridad ang isa pa sa mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa isang lady cop at anak nitong menor de edad. Sa inisyal na impormasyon mula sa QCPD CIDU, bandang alas 10 kahapon ng umaga, personal na nagtungo sa tanggapan ng QCPD CIDU si Maribel Suarez Panganiban, kapatid na isa pang suspect na si Christian Suarez Panganiban na dating pulis. Malaki man ang partisipasyon ni Maribel sa krimen dahil siya ang itinuturong tagalinis na may ebidensya na sa bahay ng mag-asawang suspect na mastermind. Batay sa judicial affidavit ng suspect na si Gil Baldimoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na batang si John Ismael Molianido habang isinusupot naman ng isa pa ang mukha ng bata hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Sa ngayon ay lumalabas na 5 ang suspect na hawak ng mga otoridad, kabilang ang mag-asawa at gayon din si Pia Katrina Panganiban, Christian Panganiban, kapatid na si Maribel. Kasama dito si Gil Baldimoro D. Jr. at si Police Senior Master Sergeant John Molinido na asawa ng pinaslang na lady cop. May natukoy na ring motibo ang Philippine National Police sa pagkakapatay kay Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at sa 8 taong gulang na anak nitong si John Ismael. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tinatapos na ng pulisya ang case build-up at formal na pagtukoy sa mga respondenta. Tiniyak niya ang ilalantad ng pambansang pulisya ngayong araw ang detalye, kabilang ang pangalan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. Samantala, tumanggi muna ang PNP na kumpirmahin ang mga ulat na iniuugnay sa krimen ang asawa ni Molinido na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Iginit ng PNP, maglalabas lamang sila ng opisyal na pahayag kapag beripikado na ang lahat ng mga impormasyon. Isang motorcycle rider naman ang nasawi habang 3 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada kaugnay ng Boss Ironman Motorcycle Challenge Mindanao Cup na ginanap nitong weekend. Kinilalang nasawi na si Ron Hums sa Tumuhan, residente ng Nabunturan, Davao de Oro. Batay sa investigasyon, nagsimula ang endurance ride noong Sabado ng gabi sa General Santos City, Cagayan de Oro City at ilan pang lalawigan sa Mindanao. Kalahok si Tumuhan sa Mindanao Cup, ngunit na aksidente ito matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang tricycle sa National Highway Kibawi, Bukidnon. Isinugod siya sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival.
At samantala, dalawang kalahok din ang nasangkot naman sa hiwalay na aksidente kung saan isang bumangga sa isang bus sa Picong, Lanao del Sur. Habang ang isa naman ay sumalpok sa tricycle sa Dato Sonsiu at Maguindanao. Ang Boss Ironman Motorcycle Challenge ay isang long-distance endurance ride na sumusubok sa tibay, disiplina at road safety ng mga rider at hindi isang speed race. Ayos ha. Sumusubok sa tibay, disiplina at road safety. Meron ng isang namatay. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS na siyang organizer ng Boss Ironman Challenge Mindanao Cup 2026 sa General Santos City. Kaugnit ito ng umano'y mga paglabag sa batas trapiko sa isinagawang endurance challenge mula January 31 hanggang February 1. Kabilang sa mga violation na tinukoy ng LTO ang overspeeding, paggamit ng unauthorized accessories at modification, illegal blinkers, hindi paghinto sa red light, at pagbaliwala sa mga traffic sign at road markings na nagdulot ng ilang banggaan. Pagkamatay din ng 7 taong gulang na bata. Arestado ang isang police corporal sa Zamboanga del Norte dahil sa manay pang-aabuso naman sa kanyang mag-ina. Ayon kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr., tinatasan na niya ang mga concerned unit na makipag-ugnayan sa isinasagawang investigasyon ng NAPOLCOM laban sa suspect na nakadestino sa Sapang Dalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental. Giit na Nartates, walang lugar sa hanay ng ang sinumang pulis na nagdudulot ng takot anuman banta sa sinuman, lalong-lalo na sa sarili nitong pamilya. Batay sa inisyal na investigasyon, inaresto ang naturang police corporal kasunod ng warrant of arrest na inisyo ng Dapitan City Family Court dahil sa maling paglabag nito sa anti-violence against women and children. Patay naman ang isang travel at motorcycle vlogger na si Chester Masiglat. Mas kilala ito sa tawag na Mamaw Moto. Matapos umemplang ang isang maneho nitong motor sa San Nicolas, Pangasinan. Sa ulat ng pulisya, mabilis ang patakbo ng biktima. Sa may kurbadang bahagi ng daan, nang bigla itong mawala ng kontrol dahilan para bumangga sa gutter at tumilapo ng ilang metro. Sinugod pa ng ospital ang 32 anyos na biktimang si Mamaw Moto, pero idineklarang dead on arrival. Samantala, ninina ng pulisya na may suot na helmet ang biktima na mangyari ang naturang trahedya at nagdigatibo rin ito sa alak. Pinaplansya na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang polisiya na magbabawal na sa mga luma at mga sira-sirang mga PUB na makapag-renew ng prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, ang pagtiyak na lahat ng PUB ay presentable at nasa maayos na kondisyon ay hindi lamang requirement para ma-issue ng Certificate of Public Convenience, kundi pagpapakita din ng pagrespeto sa mga pasahero. Sinabi ni Mendoza, hindi nila hahayaang mabastos ang mga commuter sa pamamagitan ng mga sira-sira na mga jeep at iba pang mga PUBs na niya'y maaaring maging banta sa kaligtasan ng publiko. Pagka nabangga ka nga daw dyan, mamamatay ka sa tetano eh. Oras na maisapinalnaan niya ang naturang panukala ay isusumite ito sa Department of Transportation para sa review at approval. Samantala, ninino naman opisyal ng naturang hakbang hindi para isulong ang jeepney phase-out, kundi para masiguro ang maayos na public sector system sa ating bansa. Itinanggi ni Zamboanga Mayor Caimir Olaso na nakialam siya sa investigasyon sa paglubog ng MV Trista Kirstine 3. Ito'y matapos na manganyang kumpirmahin ang kanyang asawa ay incorporator ng Allison Shipping Lines. Walang dahilan upang makialam siya sa kaso dahil iniwan na niya ang kumpanya walang na siya'y pumasok sa public service noong 2019. Nananawagan naman si Mayor Olaso sa Allison Shipping na akuin ang buong pananagutan sa naturang trahedya na ikinasawi ng 42 katao batay sa pinakahuling tala. Hinimok din niya ang Philippine Coast Guard, Marina at iba pang mga ahensya na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa naturang trahedya na naganap noong January 26. Samantala, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 2 pang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Basilan habang nananatili naman sa 316 ang bilang ng mga survivor.
Maglalabas ng 69.8 million pesos ang pamahalaan lokal ng Maynila para sa allowance sa mga public school teacher sa ilalim ng School Division Office ng Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, aabot ng 11,700 na mga guro sa mga pampublikong paaralan ang magkikinabang sa naturang allowance para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre ng 2025. Delayed na pala, no? Inaasahang may pamamahagi ito sa mga benepisyaryo ngayong linggo bilang bahagi ng nagpapatuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga guro ng lungsod. Samantala po dito ay maglalabas din ang LGU ng 9.68 million pesos financial assistance para naman sa higit na 6,000 grade 12 public school students sa klaw ng huling quarter din ng nakalipas na taon. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kung noon ka pa kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tesa Chocolate, Modern Sabon on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Inanunsyo na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pagsisimula ng pagtanggap ng mga entries para sa 2026 Pagcor Photo Contest. Ang temang yung taon ay Kids at Play. Nalayong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Naman, yung disiplina natin noon pagka naglalaro tayo ng tumbang preso, di ba? You wait for your turn. Bukas ang patimpalak sa lahat ng Pinoy photographers, mga amateur at mga professional na may edad 16 pataas. Ayon kay Pagcor Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ang paligsahan na mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghumog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Sabi po ni Chairman Tenco, kahit gaano kasimple daw yan, itong mga larong ito, nagtuturo ito ng disiplina, persistence, sportsmanship, and resilience. Mga values na dapat ma-develop sa mga kabataan habang sila nasa formative years na nagsisilbing pundasyon ng kanilang mga pangarap. Kahit na sila hindi magtungo sa pagiging sportsman. Sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro rin nahuhubog ang kanilang kinabukasan ayon kay Chairman Tenco. May 3 kategorya ang timpalak, yung conventional, mobile at drone. Kabilang sa conventional category ang mga larawang kuha gamit ang digital camera, kabilang ang single lens reflex, mirrorless, compact at point of shoot bridge. Ganyan din yung mga rugged models. Kasama naman sa mobile category ang mga larawang kuha gamit ang smartphone, action camera, yung 360 camera at iba pang kahalintulad na device, habang tampok naman sa drone category ang aerial photo na kinunan gamit ng drone-mounted camera. Pipili ang Pagcor ng walang grand winner sa bawat kategorya. Ang mga magwawagi sa conventional category ay tatanggap ng 100,000 pesos bawat isa at tropeo. Habang ang mga mananalo naman sa mobile at drone categories ay tatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Magandang umaga, Pilipinas! Sali na ho kayo, malay nyo, swertihin ho kayo. Mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ay dala yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid,
Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Na makalipas ang alas 4 na umaga. At teka muna, dito muna tayo dahil 6,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Hindi ko rin matandaan ano yung clue nito. Tunog Master, Mabel Aribe, SOS. Pakipadala sa akin yung clue ng mahiwagang tunog. Ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ang 0919-282-6485. Sundin ang tamang format pa rin ho ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan. Kung natatandaan nyo yung clue natin last week, valid pa rin ho yun. Ayan, ha? Sorry, hindi ko madagdagan, hindi ko talaga matandaan. Ha? Magandang umaga, Pilipinas! Kaya habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Posibleng maharap ang Pilipinas sa mabagal na paglago ng ekonomiya o low growth era. Ito ang babala ng isang ekonomista matapos mabigo ang bansa na maabot ang target nitong pag-unlad noong 2025 bukod sa paglayo ng mga mamumuhunan dahil sa isyu ng malawakang korupsyon sa bansa. Sinabi ng economist at UP professor na si JC Punong Bayan, dapat magsilbi ng wake-up call ang huling datos sa ekonomiya ng bansa na umabot lamang ng 4.4% noong 2025 na siyang pinakamabagal na paglago sa loob ng 14 na taon. Ayon sa ekonomista, malayo ito sa original na projection na 5.5 hanggang 6.5% dahil nga sa wait-and-see mode, flood control scandal at mahinang pamamahala at nawawalan tuloy ng gana ang mga investor na mamuhunan sa bansa. Alam mo ninyo, ito isang malupit na katotohanan. Ha? Dahil doon sa mga nangyari ng mga nakalipas na buwan, ninenervyos yung mga investor. Dinala naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurol Jr. ang Farm to Market Road Project sa lugar sa may bandang Mindoro po ito. Matapos pangunahan ang paglulunsad ng dalawang pangunahing proyekto sa Mindoro, ang inisyatibang dinisenyo upang itaas ang kita ng mga sakahan, mabawasan ang paggalugi at mapalakas ang seguridad sa pagkain na isa sa mga pangunahing probinsyang pinagkukunan din ng pagkain. Ang sentro nito ay ang Oriental Mindoro Trading and Consolidation Facility, isang 33.5 million pesos na pasilidad pinaondohan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Itinayo bilang centralized hub para naman sa consolidation, trading at distribution. Layunin ng OMTFC ay matugunan ang matagal ng kahinaan ng Philippine agriculture. Paano ba naman? Pira-piraso yung logistics, kaya napipilitan ng mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani sa mababang presyo at hindi paborable ang timing. Sinabi ni Laurel na ganito ang paraan para maitaas ang kita ng mga magsasaka. Para hindi sabihan na dagdagan pa ang pagtatanim. Tiyakin lamang na nakakarating sa palengke ang kanilang mga produkto sa tamang presyo. Sinabi ni Laurel na kapag malaki ang kita ng magsasaka, mabilis na angat ang ekonomiya sa mga kanayunan, mas magiging abot kaya ang presyo ng pagkain at magiging makatotohanan ang tinatawag nating food security. Ang 966.75 square meter na pasilidad ay meron pong 18 trading stalls sa storage area, may washing, sorting at weighing at packing zone. Yan din may tinalagang loading base.
Dinisenyo ito upang maging epesyenteng maigalaw ang mga ani sa mga taniman hanggang buyers habang binabawasan ang pagkasira. 27 na makalipas ang alas 4 na umaga, higit naman sa 231 million pesos na laga ng illegal drugs nakumpiska sa 20 drug personalities. Yan po sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbag na bigat, Romy. Nakumpiska ng Cordillera PNP ang kabuang 231.6 million pesos na laga ng illegal na droga at 20 drug personalities naman ang naaresto sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera Region. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, kabuang 119 na anti-illegal drug operations ang nailunsad na kinabibilangan ng 76 na marijuana eradication operations, 19 na bypass operations, 3 implementasyon ng search warrant sa 3 police responses. Ang pagsisikap ay humantong sa pagkakasamsam ng 103,000.84 na gramo ng shabu, 1,500 ml ng marijuana oil, 766,500 na fully grown marijuana plants, 34,250 marijuana seedlings at 634,930 grams ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana na may standard drug price na 231,642,712 pesos. 20 drug personalities naman ang natimbog, isang tinukoy na high-value individual at 19 na street-level individual. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Justegina. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas sa alas 4 ng umaga, epektibo na ngayong araw ang higit pisong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng kumpanya ng langis, 10 sentimo magiging dagdag singil sa kada litro ng gasolina. 1.10 naman ang magiging taas presyo sa kada litro ng kerosene. 1.60 naman ang bawat litro ng diesel. Ito na ika-6 na sunod na linggo ng pagtaas ng halaga ng diesel at kerosene. Magiging epektibo ang panibagong price adjustment sa karamihan ng mga oil company. Alas 6 ngayong umaga, full tank na kayo. Ngayon pa lang. Yan ang hintayin nyo alas 6. Top 2 most wanted person ng Region 1. May kasong rape sa Arengay, La Union, arestado sa Marikina City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH 38. Masantos siya kawasan ni Chukamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel, dahil sa pinaigting naman ng operasyon ng Ilocos PNP laban sa mga pugante na aresto ang top 2 most wanted person ng Region 1 na may kinakarap na kasong rape. Batay sa ulat ni Arengay Chief of Police Major Romel Centeno na nakarating sa tanggapan ni Pro 1 Regional Director Brigadier General Dendo Reyes, ang suspek ay isang 23 anyos na binata na kasalukuyang naninirahan sa Barangay Kalumpang, Marikina City na naaresto dakong alas 10 ng umaga katuwang ang Marikina Police na suportado ng Regional Intelligence Division ng Pro 1 La Union Police Intelligence Unit. Ang pagkadakip sa suspek ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Region Branch 33 Bawang La Union sa kasong rape no bail ban recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Arengay Police Station ang suspek at tinihintay na lamang ang paglalabas ng commitment order ng hukuman para mailipat ang suspek sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Nakuryente umano si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa bagong dokumentong kanyang nakuha bukod pa sa naunang Cabral files na kanyang napasakamay. Papanayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Public Works Undersecretary Rico Bernabe. Sa unang tingin pa lamang, mabilis agad na malalaman na hindi opisyal ang dokumentong inilabas ng ahensya ang bagong hawak na dokumento ni Lebiste. Dahil ito sa program ng Department of Health na Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient o MAIP. Yun po yung nilalaman ng dokumento.
walang nakalagay na signatory at iba pang detalye na kadalasang makikita sa mga opisyal na dokumentong inilalabas naman ng DPWH. Wala po siyang signatory. Usually po yung aming mga official documents, meron po yung mga document tracker para malaman po kung sino ang gumawa, anong opisina. Meron din po yan na letterhead sa ilalim. Meron po yung mga ISO, QR code, etc. po. No? Ito po talagang sinalpakan ng letterhead, misrepresenting and purporting to be a DPWH document. Saka MAIP. Anong napunta ang MAIP sa DPWH? Muli namang magsasagawa ng panibagong public auction ng Bureau of Customs para sa 10 pang nakumpiskang luxury car ng mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya sa February 11, araw po yan ng Miyerkules. Sa Bagong Pilipinas Ngayon Briefing, sinabi ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, lahat ng mga interesadong bidder ay dapat na magsumite ng kinakailangan dokumento kahit isang araw bago ang auction o subasta. Ang public viewing sa mga mamahaling sasakyan ay tinakda ng BOC sa 5 ng Pebrero hanggang kinabukasan February 6. Sinabi ni Atty. Bendijo na sa 6 na ang luxury car na naporpit ng gobyerno kasama ang 2 pa mula sa huling batch ng auction at 2 Bugatti vehicles na ang isasalang sa subasta sa February 11. Ito gaganapin sa Situation Room, ground floor, Office of the Commissioner Building sa Port Area, Maynila, ganap na alas 10 na umaga. Ang Bugatti Chiron 2019 ay may floor price na mahigit 160 million pesos. Habang ang Bugatti Chiron 2017 naman ay may minimum bid na 149 million pesos. Samantala, ang minimum bid para sa kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan na unang itinagda sa halagang 45 billion ay binaba na ngayon sa 29 million. Habang ang Bentley Beytaga na nasa 11 million na lamang ngayon. Ang iba pang luxury cars ay may floor prices naman na 4 hanggang 7 milyong piso. Ang mga opisyal at mga empleyado ng Bureau of Customs kasama ang importer at consignee ng mga luxury car ay bawal sumali sa naturang public auction. Sali tayo, bili tayo 3. Yabang, ano yan, matchbox? Ibinasura ng Department of Justice ang 3 reklamo sa excise tax na isinampa laban naman sa mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya at iba pang opisyal dahil naman sa ilang mamahaling sasakyan. Paliwanag ni Justice Spokesperson Polo Martinez, pananagutan ng importer ang naturang luxury car sa pagbabayad ng excise tax at hindi responsable ang mag-asawang Diskaya kaya hindi sila dapat managot sa hindi pagbabayad sa nasabing buwis. Kabilang sa mga mamahaling sasakyan na may reklamo kaugnay ng excise tax ang Land Rover, Range Rover, Cadillac Escalade, Land Rover at Mercedes-Benz. Bahagi ito ng 5 tax cases na isinailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice labang sa mag-asawang Diskaya. 2 kaso naman ang inihain sa Court of Tax Appeals. ARTA nagsampa na rin ang kasong grave misconduct laban sa alkalde ng Maykawayan, Bulacan. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RS29. Boy, good morning. Good morning, Angel. Nagsampa ng kasong grave misconduct Anti-Red Tape Authority o ARTA laban kay Maykawayan City Mayor Henry Villarica dahil sa mga illegal na paniningil ng pass-through fees. Ayon sa ARTA, labag ito sa Executive Order No. 41-2023 na nagbabawal sa mga lokal na pamahalaan na maningil ng bayarin sa mga truck na nagdadala ng kalakal sa mga pambansang kalsada. Sa kabila ng mga paalala mula sa ARTA at Department of Interior and Local Government, nagpatuloy pa rin umano ang pagpapatupad ng City Ordinance Number 350 o Truck Ban Ordinance kabilang sa ang paniningil ng 1,000 piso kada buwang exemption na fee. Naglabas na rin ng opisyal na opinyon ng DILG na nagsasabing salungat sa pambansang patakaran ang naturang ordinansa. Dahil sa nakalap na ebidensya ng ARTA, inakyat ng ang kaso sa Ombudsman na humiling ng preventive suspension laban sa alkalde. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas. Most wanted naman ng Samar na rank 3 sa Eastern Samar
Dahil sa dalawang kaso ng pagpatay, arestado ang mga pulis sa Matuginaw, Samar. May ganun lugar pala, no? Matuginaw, Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Dinakip naman ng pulis sa Samar ang isang rank 3 most wanted person sa buong Eastern Visayas sa isang joint law enforcement operation. Naristo na sabi ng most wanted person sa barangay San Isidro, Matuginaw, Samar. Nakakilala ito sa kanyang alias na si Eson, 38 taong gulang, isang magsasaka, residente ng barangay San Isidro, Matuginaw, Samar. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan mismo ng Matuginaw Police at kasama ang Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF at Samar Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit. Ang nasabing akusado ay mayroong 2 warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay na parehong inisyo ni Judge Maricar Rubante Lucero, ang presiding judge ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 41, Gandara, Samar. Ayon sa report ng PNP Matuginaw, ang unang warrant of arrest laban sa nasabing most wanted ay ibinaba noong January 3, taong 2023. Samantala, ang ikalawang warrant of arrest naman ay binaba noong January 7, taong 2025. Ang dalawang kasong kinakaharap ay walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos na basahan ang nasabing akusado ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine, ay dinala ito sa Matuginaw Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at nakatakda mo itong i-turnover sa korte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Ay, Justina, Kamal. Ay, good morning po, ma'am. Ay, magdabigan sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Jose Ramonulod dyan sa New Jersey, good morning din. Ingat sa pagmamaneho. At naimbag na bigat sa ating mga suki dyan po sa Asinggan. Ay. Pilipinas! Iba na naman napindot. 39, makalipas ang alas 4, pinalakas pa ng SM Prime Holdings Incorporated ang Green Office portfolio nito matapos makakuha ng LEED Gold Certification ang 5 Ecom Center sa Mall of Asia Complex sa Pasay. Ang certification ay para sa operations and maintenance matapos masuri ang gusali sa energy efficiency, pagtitipid sa tubig, indoor air quality at building management. Ang 15 palapag na Twin Tower Office Building ay higit na 93,000 square meters ang gross leasable area. Dinisenyo para sa flexible office layout. Ayon kay SM Offices Head Alexis Ortiga, patunay ang LEED Gold Certificate na epesyente ang operasyon ng gusali at akma sa pangangailangan ng mga negosyo. Ang 5 Ecom Center ay may EV charging station, mic facilities, automated energy monitoring at smart cooling system. Bukod sa 5 Ecom, 5 pa ang office building ng SM Prime ang LEED Gold Certified. Kabilang dito yung 3 Ecom at saka yung 4 Ecom Center sa Pasay, ang Mega Tower sa Ortigas, Ora Tower sa BGC at ang North Tower sa Quezon City. Target ding ma-certify ang 1 Ecom, 2 Ecom at ang itinatayong 6 Ecom Center. Sana lahat ho ng mga buildings ganyan ho, yung may pagmamalasakit sa kalikasan. Smart building. Sa mga may lakad naman, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! PNP Day 2026 tampok sa Amparangal sa mga natatanging pulis at mga lokal na pamahalaan. Yan po ay ginanap sa Police Region Office 11. Detalye na balita mula kay Jun Sotero mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel. Matagumpay na naisagawa ang pagdiriwang ng 2026 Philippine National Police o PNP Day ng Police Regional Office 11 na may temang serbisyong nararamdaman, kapulisang maasahan kahapon Lunes ng umaga, Pebrero 2, 2026 sa parade ground ng Camp Sergeant Kitin Merecido, Buhangi, Davao City. Sinimula ng seremonya alas 7 ng umaga na sinundan ng welcome remarks ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Regional Director ng PR11. Tampok sa programa ang paggawad ng parangal sa mga natatanging unit, personnel at stakeholders ng PNP sa rehiyon. Kabilang sa mga ginawaran ang Davao City Police Office bilang Best City Police Office, si Acting City Director Police Colonel Manan Moarip bilang Best Senior Commissioned Officer, si Police Lieutenant Colonel Jed Clamor bilang Best Junior Commissioned Officer at ang Best City Mobile Force Company sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel DC Torres. Kinilala rin ang ilang local government units bilang Outstanding LGU, kabilang ang Davao del Norte na tinanggap ni Governor Edwin Hubahib, ang LGU ng Mati City, ang Munisipalidad ng Kapalong at Barangay Balyog sa Davao City. Tumanggap din ng parangal bilang stakeholder ang Tri-Media Organizations for Peace and Alliance in Mindanao o Trupa Mindanao na tinanggap ng kanilang presidente na si Manny Otida. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June. Maganda umaga, Pilipinas! 60 unit sa mga ng libreng pabahay, turn over sa Kapyanan sa Patikul, Sulu. Detalye na balita mula kay June Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Hindi pa rin tuluyang tinatalikuran ng BARM government ang Sulu sa mga projects and programs implementation mula sa iba't ibang ministries matapos matiwalag ito sa BARM na ngayon opisyal lang sakop ng Region 9. Sa impormasyon mula kay Kapyanan Information Officer Salik Abdullah, 60 units ng core shelter with solar-powered lights and water system components ang itinurn over para sa mga residente ng Barangay Kabungkol, Municipality of Talipao, Province of Sulu. Sa magitan ng Ginoong Jordan Katog, ipinaabot ito ang mensahe ng taos-pusong pasasalamat ni na Concurrent Kapyanan Project Manager Abdullah M. Kusain at BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa Provincial and Local Government Office, sa traditional leaders at sa mga concerned citizen para sa matagumpay na simultaneous turnover ceremony ng nasabing mga housing units sa Sulu. Ang programa ay kaugnay pa rin sa layunin ng OCM BARM sa mamagitan ng Kapyanan Special Project na mabigyang disenteng pamamahay at basic services ang Bangsamoro people, kabilang ang Sulu, na kinikilala ng Bangsamoro government sa mahalagang papel na ginampanan nito para sa Bangsamoro struggle. May kaugnayan ang programa sa 7th taong founding anniversary ng Bangsamoro government na may temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatunay ng mas matatag na Bangsamoro. Ang mga kaganapang ito sa Sulu ay napanood via live stream sa SKCC Complex sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Sukran. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga sa mga Pilipinong seafarers natin, sa mga mandaragat natin. Ha? Ingat ho kayo at sa lahat ho ng mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, sa iba't ibang panig pa ng Asia, sa Thailand. Saan man naroroon ng mga Pilipino? Good morning po sa inyo. Ha? Kung kayo pauwi na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate, tangkilikin natin ang gawang atin. Ang tinutukoy natin ay ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yan doon ho sa mga magre-regalo para sa Valentine's Day. Aba, pwede ho kayong pumili ng iba't ibang variants po ng Tangerine Chocolate. Ha? Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global.
Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! May nakatutok nga sa atin dyan sa Kamalanyugan, Cagayan na imbag na bigat ka na kayo amin. 47 makalipas ang alas 4 ng umaga. RH number 1. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! 39 na makalipas sa alas 4 ng umaga, Sub-National Reference Laboratory tatayo naman ng DOH Eastern Samar o Eastern Visayas sa Dulag, Leyte. Magagamit po ito para sa confirmatory test sa mga outbreak ng iba't ibang sakit. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Hindi na kailangan pang pumunta sa Regional Institute of Tropical Medicine sa Maynila kung may tayo na ang Sub-National Reference Laboratory sa bayan ng Dulag, Leyte. Ito ang sinabi ni Department of Health Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino sa isang panayam. Ayon kay Director Sabalberino, inalunsad ito sa pagpunta dito ni DOH Secretary Ted Harbusa. Sa taong ito itatayo ang naturang proyekto na pinunduhan ng Asian Development Bank ADB na ngayon inaasikaso na ang mga environmental clearances. Pwede rin gamitin ang naturang proyekto sa water analysis kung may mga outbreak ng mga sakit. Itatayo ito malapit sa Super Health Center sa bayan ng Dulag, Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy. 2 pulis naman ng 5 Municipal Police Station sa Bataan ang pinarangalan ng Medalya ng Kagalingan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Pinarangalan ng Police Regional Office 3 ng medalya na kagalingan itong sina Police Master Sergeant Jimmy Albert Edison, Chief of Police ng Limay Municipal Police Station at Police Master Sergeant Carlito Ramos Delpon bilang pagkilala sa kanilang natatanging katapangan, dedikasyon at tapat na paglilingkod sa bayan. Pinagkaloob ang parangal kahapon matapos ang kanilang matagumpay na pagpapatupad ng warrant of arrest sa Barangay San Francisco, Limay, Bataan na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang
isang top 5 most wanted person sa antas ng rehiyon na may kasong statutory rape, isang kasong walang piyansa. Ang tagumpay na ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Limay Municipal Police Station sa pagpapatupad ng batas, pagpapanatili ng kaayusan at paghahatid ng katarungan lalo na sa mga biktima. Samantala, umani rin ang papuri mula sa kanilang mga kasamahan, kaibigan, kaanak at sa sambayan ng kanilang pinaglilingkuran ang dalawang opisyal na patuloy na iniaalay ang kanilang buhay upang sugpuin ang kriminalidad sa lalawigan ng Bataan. Isang parangal ito hindi lamang para sa Limay Municipal Police Station kundi para sa buhayanay ng kapulisan at sa sambayan ng Pilipino. Dani Kubilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paabak kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Si Santa Claus ay patungo dyan sa Ubando, Bulacan. Abangan ng mga taga-barangay Paliwas, ha? Dyan sa Ubando, Bulacan. Kasama ang Pride Detergent, ang tropa ni Sherwin Alparo. Ayan, ha? Magsasayaw si Sherwin. Linggo pa yung pasayaw sa simbahan dun, ha? Sa Ubando. Para magdalang... Ayan, ha? Anyway, so, sa mga taga-barangay Paliwas, Ubando, Bulacan, lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherwin, mamimigay ng pera. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay aksid. Aksid. Sa Tagalog po ay sumasang-ayon, pumapayag. Sa Cebuano, musugot. Musugot. Aksid. Yan. Sa Tausug, miyagad. Yan, yan daw po ang ating word of the day. Aksid o pumayag. Maganda umaga, Pilipinas! Epektibo February 7. Pumayag na po. Pumayag. Di exceeded. Ang National Wages and Productivity Board sa rekomendasyon na mabigyan ng 800 pesos na dagdag sahod kada buwan ang mga kasambahay sa Metro Manila. Ayan, So, starting February 7, meron pong increase na 800 pesos ang mga kasambahay sa Metro Manila. Kasunod nito ng inaprobahang Wage Order No. 6 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, na nagtataas sa minimum monthly wage ng mga household workers sa 7,800 pesos mula sa kasalukuyang 7,000. Makikinabang sa bagong wage order ang mahigit sa 200,000 kasambahay sa Metro Manila. Nabatid na huling aumento ng sahod sa mga kasambahay sa Metro Manila ay pinatupad noong January 2025. Ayan, Pero siyempre naman, kung below 7,800, ibigay nyo na rin yung 800 dagdag sa inyo pong mga kasambahay. Maganda umaga, Pilipinas! Pinatulan ng parusang kamatayan ng dating mayor matapos mabunyag ang isa sa pinakamalaking kaso ng korupsyon. Hindi po ito sa Pilipinas, sa China. Mayor po ito ng Haikou, China, sa Hainan Province. Sa isinagawang investigasyon, natuklasan ang nakalululang dami ng nakatagong yaman sa iba't ibang ari-arian at sikretong imbaka ng dating opisyal. Sa loob kasi ng 10 taon, mula 2009 hanggang 2019, ginamit ng dating mayor ang kanyang posisyon para mga siwa sa land approval, construction permit at mga malalaking proyekto sa infrastruktura tulad ng upang tumanggap ng suhol sa industrial scale. Alam ba ninyo kung magkano yung nakuha? Barya. 23 tons. Tonelada ho ang pinag-uusapan. 23 tons ng cash. 13.5 tons ng gold. At meron pang iba't ibang mga propiedad. Dahil dito inilarawan ng korte ang ginawang garapalang korupsyon ng dating alkalde na pinakamalaki sa kasaysayan ng China. Lupit, ha? Oo, 23 tons ng cash. 13.5 tons ng gold at iba pang mga ari-arian. Tinalo nito si Pogi. Ayan, ha?
Ayan, tinali nito si Com Pogi, ano ha? Dating Commissioner Pogi, ano ha? Maraming bakahan at saka manukan. Magandang umaga, Pilipinas! Mamaya, kukumustahin natin ha. Sino ba yung opisyal na merong dalawang condo unit dyan sa may likod ng Shangri-La EDSA? Ha? Dalawang unit. Yung isa, ginawang bolt lang o imbakan ng kanilang nakukolektang kickback. Magandang umaga, Pilipinas! Siyempre, kung hindi nga naman magagawa na siya na mag-isihan, meron siyang mga kasabwat. Bilib ka sa mga kasabwat na yun, nga-promote pa ha, social rant na. Social media rant ni Bianca Gonzalez kaugnay ng mahal na pamasahe sa local tourist spots, sinangayunan naman ng mga netizens. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Marami ang nag-react sa ipinost ni Bianca Gonzalez sa kanyang social media account tungkol sa mahal na pamasahe papuntang Siargao. Ang ibang tourist destinations dito sa atin ay mas mahal pa kaysa pumunta ng Hong Kong o ibang Asian countries. Kaya paano ro natin mapupromote ang ating bansa na puntahan ng mga turista gayong mahal nga ang pumunta rito kaysa sa ibang mga Asian countries. Marami ang umaayon dyan at isa nga rito ay si Cheryl Cruz na panay pala ang travel sa ibang Asian countries, Europe at iba pang continent kapag wala siyang ginagawang teleserye o pelikula. Ang sabi ni Cheryl, dapat daw talagang ay affordable sa mga local tourist ang ating mga tourist destinations dito sa ating bansa. Bukod pa riyan ay meron pa siyang suggestion sa mga humahawak sa ating turismo. Heto pa ang pahayag ni Cheryl Cruz. Sana mas maging affordable siya at saka sana mas maging friendlier sa mga families, no? Kasi 'di ba pagka sobrang nagpapagod na sila kakatrabaho, sana bigyan naman sila ng incentives na medyo meron silang mga kung hindi mga bargain, yung mga ganyan, 'di ba? Tapos nun para ma-experience naman nila yung kagandahan ng Pilipinas. Actually natutuwa ako dahil napasama ako dito sa proyekto. Yan ang pahayag ni Cheryl Cruz. Nakausap namin sa story conference ng pelikula niyang Kapatiran. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho na madalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ano nga ba yung ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya napapanubalik po ng ultabayo ang sigla ng ating immunity kapag pumasok na po ito sa ating sistema. Ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pang magandang balita, tuloy ho yung pag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Prom runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, happy birthday muna kay Atty. Dick Consolacion. Atty. Dick ha, belated happy birthday. At yung pamangking ko na mahilig din sa mag-Ironman challenge ha, si Ian Palmones. Happy birthday Ian at ang wish ko ay magkaroon ka pa ng dagdag ng buhok. Kaya Moko, happy birthday ha. Eldest ho yan na anak ng aking kuya ha, na hanggang ngayon wala pa rin anak. Naghahanap na ng apo yung aking kuya. And speaking of apo,
Yung apo naman ng kapatid ko si Teteng, si Quisha. Nagdiwang naman ang kanyang third birthday, ha? Quisha, happy birthday. Yan, ha? Yung gift ni Tito Angel ay sa fourth birthday mo na. Happy birthday, ha? Umuwi pa kanyang Lolo Elmo, eh. Ayan, ha? Uy, nag-birthday din kahapon si Dr. Frank Gali. Doc Frank, ha? Happy birthday, ha? Binabati ka ng mga poging mista mo sa Klas Mapitagan, ha? Si Dr. Frank Gali ay mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ayan, happy birthday. At saka, eto naman, congratulations kay Dr. Yeye Manawis, ha? Ayan, ha? Si Dr. Sigfred Manawis ng BOC Pair Cargo. Diyan po sa NAIA. Pinarangalan ng Pair Cargo Assessment Composite Division and recognition of their exceptional dedication and commendable performance at work which contributed to the collection of Bureau of Customs Collection District 3 ng total na 2.25 billion pesos for the month of January alone. Aba, Doc Yeye, congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! At syempre, yung mga kasama dyan sa Pair Cargo dyan sa NAIA, ha? Congratulations. Teka muna, nakikiramay nga din pala tayo. Pumano na si Freddy Abando? Yung kaibigan natin dani sa Channel 4. Freddy, sa pamilya ho ni Ginoong Freddy Abando, nakikiramay po kami, ha? Sa kanyang pagpanaw. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer. Kasangga mo sa Relax Sarap. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon nga po ay Martes at 3 tayo ng Pebrero 2026. Balik tayo sa mga balita. Formal na investigasyon sa paglubog ng MV Christine 3. Sisimula na. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regalan na RH12 Manang Milky. Isinusulong na Akbayan Party List ang investigasyon sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa karagatan na sakop ng Basilan. Ito ay nakapaloob sa House Resolution 713 na Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, Shell Jokno, Percy Sendanya at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw para paimbestigahan sa Marina kung paano nakalusot at nakabiyahe ang barko. Sa sentro ang investigasyon sa oversight at enforcement functions ng Marina para matukoy kung paano nakapaglayag ang ganitong uri ng barko na hindi naman ligtas. Gate ni Ismula, palagi na lamang nakikiramay ang mga residente ng Zamboanga City, Basilan at Sulu sa pamilya na mga nasasawi sa paglubog ng mga barko pero patuloy namang nabibigyan ng permit at nakababiyahe kahit hindi seaworthy. Dagdag pa ng Akbayan, ito na ang ikatlong trahedyang kinasasangkutan ng Allison Shipping Lines sa loob lamang ng 3 taon kasunod ng MV Lady Mary Joy 3 noong 2023. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 40 katao ang namatay sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Pagdalo ni First Lady Liza Marcos sa isang public consular event. Walang kinalaman sa polisiya ng pamahalaan ayon naman sa Malacanang. Detalye mula kay Let Narciso, RH14. Good morning, Let. Hindi umano dapat iugnay sa diplomatic matters ang pagdalo ni First Lady Liza Arneta Marcos sa isang public consular event. Pahayag ito ng Malacanang sa kuhang larawan ng unang ginang kasama si Chinese Ambassador Jing Quan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pagdalo ng First Lady sa isang public consular event ay hindi sumasalamin sa direksyon ng polisiya ng administrasyon.
lumabas ang larawan sa gitna ng World War sa pagitan ng ilang opisyal ng Chinese Embassy at mga senador. Gayon din ang panawagang ideklara bilang persona non grata ang Chinese diplomat. Naniniwala naman ang palasyo na batid ng China na ang Pangulo at ang administrasyon ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung anuman ang mga issue. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tigil operasyon na ang lahat ng mga turboprop flights ng Philippine Airlines sa Ninoy Aquino International Airport simula March 29, 2026. Alinsunod dito sa mandato ng pamahalaan na gradual phase-out ng turboprop operations sa NAIA na nagsimula noong huling bahagi ng 2024. Kaugnay nito, inanunsyo ng PAL na ang mga pasaherong may existing booking ay lilipat sa mga alternatibong hub ng PAL sa Cebu, Clark at Iloilo para matiyak na tuloy-tuloy din ang kanilang biyahe. Magdadagdag din ang Philippine Airlines ng mas maraming domestic flights jet. Simula sa susunod na buwan, partikular na sa rutang Manila-Cebu, Dumaguete, Iloilo, Rojas at Tacloban. Samantala, para naman sa mga apektadong pasahero, nagbibigay po ng opsyon ng PAL, yan ang rebooking, travel credits na may 5% bonus o pwede ring refund. Anti-EPAL policy ng DILG suportado ni Senator Loren Legarda. Detalye ng balita mula kay Raymond Pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Tapusin na ang panahon ng political credit grabbing. Ito ang deklarasyon ni Senator Loren Legarda bilang suporta sa anti-EPAL campaign ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Legarda, ang pondo ng bayan ay para sa serbisyo publiko at hindi para sa personal publicity. Ipinagutos ng DILG ang pagtangkal sa pangalan at larawan ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Tinawag niya itong isang matibay na hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng integridad sa pamahalaan. Paliwanag ni Legarda, bawat piso mula sa kaban ng bayan ay may kaakibat na pananagutan at isang kasunduan sa mamamayan. Kaakibat nito ang tungkulin na gawing malusog ang mga bata, maglaan ng silid-aralan, magpagaling sa may sakit, sumuporta sa mga magsasaka at mapanatili ang maayos na pamayanan. Ipinaliwanag ng senadora na dahil walang batas na nagbabawal sa political credit grabbing, nagsisikap ang ahensya ng pamahalaan na panatili ng integridad na may ito sa pagitan ng administrative issuances. Sa kasalukuyang Kongreso, inihain ni Legarda ang Senate Bill No. 1716 o ang Anti-EPAL Act. Ipinagbabawal ng panukalang paglalagay ng pangalan, larawan o personal na pagkakakilanlan ng mga opisyal ng pamahalaan sa mga programa at proyekto ng gobyerno upang matiyak na ang pondo ng bayan ay magagamit lamang para sa kapakinabangan ng mamamayan. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! May minomonitor sa manang panahon ng pag-asa. Alamin natin ang latest mula kay Alzar Aurelio. Good morning, Alzar. Good morning po sa ating lahat. Tama po, meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa lahat itong around 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. Wala pang epekto sa ating lagyan ng panahon ngayong araw. Inaasahan na itong papasok sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible itong maging bagyo, itong low pressure area. Sa ating lagyan ng panahon, itong Shulay ay patuloy magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Caraga, Davao Region at sa Misamis Oriental. Asahan din ang maulap na kalangitan na may mga mainginang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island. Sa lalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maganda at maluwas sa panahon dahil sa magiging maulap ang kalangitan o bahagya hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Dahil sa amihan, may naasahan tayong matataas ang alon sa northern seaboard ng Northern Luzon. Kaya paalala na huwag muna pumalahot sa lugar doon dahil sa matataas na alon. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, mga anong araw papasok sa power line natin tong LPA? Inaasahan po natin ngayong araw po. Today. Tapos, kailan siya projected na magiging bagyo?
Maaari po within 24 hours po ay magiging possible maging bagyo. Tapos kung sakasakal, ano nga magiging pangalan niya? Ngayon po, Basyang po. Basyang. Basyang. Okay. Thank you, Alzar. Magandang umaga. Maraming salamat po. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Darating na mga kwento ni Lola Basyang. Ayan. Ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, magbawan din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of mga komadrona, magandang umaga kay Asek Cecil Bangkasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga din po sa mga miyembro ng Midwives Foundation of the Philippines. Tita Che, kumusta ka na, ha? Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas, ha? Ambassador Harry Amping, good morning, ha? At sa mga taga-Court of Appeals, ha? Happy 90th anniversary, ha? Binabati kayo ni Justice Max De Leon, ha? At saka siyempre ni Justice Energito, ha? Magandang umaga po sa inyo. Chief Justice Alex Gismundo, pagaling kayo, sir, ha? Ayan, ha? At saka si Justice Raul Villanueva, ha? At saka ang kanyang mama Sally, good morning din po sa inyo. Mga suki natin yan tuwing umaga, ano, ha? Good morning po, ha? Justice Midas Marquez, siyempre, pati hindi naman natin, ano, ha? At si Ambassador Harry Amping. Maganda umaga, Pilipinas! Gaano kayo katagal manatili sa banyo? Sabi nga nila, 5 minutong ligo, okay na. Tagal na mga 5 minuto eh. Wisik-wisik lang, okay na para makatipid. Yan. Ayan. Babala sa mga mahilig tumambay sa banyo. Para sa marami, ang banyo ay nagsisilbing sanctuary o lugar para mag-scroll sa social media o magbasa, lalong-lalo na kung may itinatago. Ayaw malaman kung anong tinetext niya at sinong katext niya. May babalaho sa atin ang mga eksperto. Ang pananatili ng higit sa 10 minuto sa loob ng banyo ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa katawan. Kaya wag na daw kayo magbabao ng comics, ng dyaryo o ng cellphone kapag pumapasok po kayo sa loob ng Taco Bets. Ayon sa mga medical experts, ang matagal na pag-upo pala sa inidoro ay naglalagay ng labis na presyon sa rectal veins. Dahil sa posisyong ito ay nagre-react sa pelvic floor. Mas madaling mamuo ang strain na nagiging sanhi ng mga sumusunod. Almoranas o hemorrhoids, ang pamamaga ng mga ugat sa paligid ng anus. Rectal prolapse, ang paglawit o paglabas ng bahagi ng rectum mula sa katawan. Bukod sa pisikal na pinsala, ang labis na paggamit din ng cellphone habang nakaupo ay nakakasanayan ng katawan. Nagdudulot naman ito ng sedentary habit at maaaring maging sanhi ng paghina ng natural na urge signal o pakiramdam ng katawan na kailangan na itong dumumi. Kapag nangyayari ito, maaaring mauwi ang simpleng pag-scroll sa chronic constipation o pabalik-balik na hirap sa pagdumi. Upang mapanatili ang maayos na digestive health, narito ang mga rekomendasyon ng mga dalubhasa. Number 1, gawin itong business only. Gamitin lamang daw po ang banyo para sa pagdumi at pag-jingle o pag-ihi. Iwasan dalhin ang gadget o mga babasahin sa loob ng CR. Sundin daw po ang 5 to 10 minute rule. Sikaping matapos sa loob ng 5 hanggang 10 minuto upang maiwasan ang hindi kinakailangang strain sa katawan. Ayan, ha? Kaya dun ho sa mga doon sa mga ayaw malaman kung ano yung mga tinetext nyo, kung sinong katext nyo, kung sinong kausap nyo, huwag na kayo sa banyo. Huwag na kayo sa Taco Bets. Nakakaya naman sa susunod sa inyo. Doon na kayo sa garden. Para mas maganda
ang view. Ayan, oo. And, ba't naman kasi kung ano-ano pang may tinato? Sabagay mga bata, ano ha? Ibang mga bata naman kasi, ang tawag dyan, may mga activities pang gustong itago sa kanilang mga magulang. Toilet, hindi daw po banyo. Sorry po, kasi karamihan ho ng banyo, nandun din ho yung Taco Bets. nandun din yung pupupuan. Ayun. Pero kahit ho paliligo, wag ho masyadong matagal maligo. Ano ha? Una, aksaya sa tubig. Pangalawa, hindi daw po maganda din yung masyadong nabababad sa tubig ang ating katawan. Maganda umaga, Pilipinas! 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Bentenos na makalipas ang alas 5 na umaga. Galing ni Bentong. Pala si Bentong, eksperto rin pagdating ho sa pagtungo sa Taco Bets. Ha? Gumamit ng stool para ma-elevate ang knees above the hips. Parang squatting para ma-reduce ang stress ng rectal canal. At huwag magkaalmoranas. O kaya daw mag-forward lean para ma-relax ang pelvic floor muscle. Ayan. Totoo yun, tama ho yun. Ano? Nire-recommenda talaga ng mga doktor na merong kantungtungan ng paa kapag ikaw ay nag-CCR. Yan nga yung CR sa China, kahit sa Japan, uso pa rin ho yung parang butas yan, walang upuan. Kasi ganun ho yung ganun daw ho talaga yung tamang pagpupo. Kaya sa probinsya, ganun din ho. Ang dami hong kulang pa rin na CR mga bahay. Kaya ganun pa rin. Tsaka lawak ng kanilang CR. Buong kasagingan at kalubihan. Yan. CR nila. Oy, baboy. Ano yan? Unhygienic yan. Kakalat natin yung dumi. Lalong-lalo naman yung iba, yung pumupupo sa ilog. Kaya ganyan. Mahiya naman kayo sa mga isda. Hoy, baka kayo may mga papasalubungan, reregaluhan ngayong pong Valentine's Day. Huwag kalimutan, nandyan pa rin po ang Tangerine Chocolate. Ito po ay produkto ng mga magdiniog ng mga magsasaka yung po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga yugan. Ganyan po ang effort na ginawa ng lalawigan ng Quezon para matulungan ng mga magsasaka na tumaas ang kanilang kita, magkaroon sila ng high value crop at ma-develop nga po ang sarili ng brand, Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, meron pong mahigit 10 variants yan ng mga raw material na galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Ganda umaga, Pilipinas! Mameron lang, good morning! At saka magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Canada. Okay. Teka muna, dito muna tayo sa Bonifacio Market sa Caloocan. Uy! Ang presyo daw po ng karne ng baboy at manok bumaba ha. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Ay, buntag Kuya Angel, ang pagkatumal sa pamimili ng mga suki. Ito yung naging dahilan kung bakit binagsak sa presyo. Lalo na yung unang linggo ng taong February. Ay dito sa vendor, ito yung problema nila. Kapag ganyan matubal ko yung gel, abay nag-automatic na nag-a-adjust sila. Ang importante, di mo kumita, sabi, kapasahod nila yung kanilang mga tauhan. Dahil itong presyo ng manok, mula sa dating 210, abay pumapalo ngayon ng 190 bawat kilo at meron na mga 200. Yung itong presyo ng karne ng baboy gel ay 280. Nataka ka, after ng New Year, naging 300, bumaba pa ng 280 pesos. Ang pork chop, 280, giniling 280, ang pigi, 280. Ang pata ulihan, 260. Bumaba ng 20 pesos. Ang pata unahan, 260. Ang yen po lamang ko igel, ang pinagbago ng presyo, yung yen po kasi na kukunti, na bahagi ng isang nabugkan ng baboy,
ay mataas pa rin dahil nasa 360. Ito yung natatanging hindi bumaba sa presyo ng karne sa bahagi ng karne ng baboy. Pero itong hindi natin nagtinag na presyo ng kambing, 500 pesos pa rin. Yung baka, 460 pesos. Ang presyo ng isda naman ko, Angel, bumaba konti. Yung bangos, 200 pesos. Dahil nung isang araw market tayo, 240, 200 pesos ngayon. Ang galing ng dagupan. Yung bangos na Bulacan, merong 180 pesos. Ang tilapia, ito medyo mataas-taas pa rin dahil yung platla, ito na klase ng tilapia ay 200 to 130 pesos. Pero kung gusto mo mas mura sa bayan ng Malabon, 100 to 110 pesos lamang yung platla. Ayan na. Yung galing na Bulacan, pag sinabing Bulacan at Pampanga, medyo mababa dahil pagkaiba yung pula ng tilapia retail, medyo may pagkaputi. Mabibili mo ng 90 ang bawat kilo. Sa presyo ng ipag-isda ko yung gela, galungkol 280, yellowfin 200 o 300 pesos. Hindi naman nagbago pa, walang paggalaw, ibang presyo ng mga lamang dagat, habang ang gulay, ang ampalaya, abay tumas na naman ng 20 pesos mula sa dating 140, 160 ngayong umaga. Kalabasa, 60 pesos pa rin. Ang kamatis, mas bumaba pa ng 30 hanggang 40 at yung malalaking klase ay 50 pesos. Hindi na ba nagalaw ibang presyo pa ng mga gulay, Angel? Habang itong presyo ng prutas, hindi rin na gumalaw. Ang presyo ng bigas, ito nag-uumpisa ng 35, 40 pesos, 60, 70, at ang pinakamagandang klase ng mga bigas ngayon, yung Pinurado, merong 80 pesos. Sa presyo ng malagkit, 58, 80 pesos, at ang pinakamaganda, 100 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Jen, ating price laboratory ng report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Kalugan, Aris 3. Edwin Duque Nagulat sa PCR sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Dagdagan natin ang inyong pamalengke. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, may huli na sa Barangay Paliwa, Subando, Bulacan, kasama ang Pride Detergent, ang tropa nga ni Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel at na-tsempohan natin na talaga ng mga nakikinig sa DZRH itong si ate na mananayaw ng ubando. Tignan mo naman ang kulay ng buhok ko para magsasyo ka pa sa ubando. Sherwin. Ang gulo ng tono. Sherwin. Okay, Angel. Magbigay ka na lang doon ng premyo, huwag ka nang kumanta, tsaka may paparating na bagyo, alalahanin mo. Wala. May paparating na LPA. Baka mo ate? Clarissa Estepona po. Si Ate Clarissa na mahilig makinig ng drama. Opo. Mahilig sa drama sa DZRH. Sino paborito mo announcer sa DZRH? Angela Palmones! At Kuya Angel Palmones. Sherwin, alam ko anong palayaw niya. Ano? Auntie Claire. Kamukha ni Auntie Claire. Hindi, mas maganda naman si Clarissa kay Auntie Claire. Clarice Claire. Yan, si Auntie Claire. Auntie Claire. Auntie Claire. Oo. Bakit kulay pula ang buhok mo, Auntie Claire? Trip lang ito. Trip yan pala. Trip lang talaga. Ang wala pang alas 6, nag-trip na. Sige, bigyan mo na yung... Pero anong probinsya ng Auntie Claire? Dito po ako pinanganak sa Bulacan. Bulacan ka talaga eh. Kaya naman pala eh. Ganun na talaga lain eh. Siya, sige. Sige, kumain na tayo. Eto, dahil mahilig ka sa DZRH, meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Ang kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, meron ka pang medium component.
Ano yung ating word of the day? Ano po yung tanong? Yung word of the day? Oo. Aksid. Aksid. Yan, galing. Tanong mo, sagot mo. Dali mo kausap, di ba? Dahil nakuha mo yung ating word of the day. Nakuha mo ang ating medium component. Atin sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Yes, Kuya Coco Martin, Astron Appliances, alagang Astron, alagang Astron, alagang ka. Sherwin, ba't hawig mo ngayon si Coco Martin? Ha? Bakit hawig sa'yo si Coco Martin? Oo nga. Ginagaya ka ni Coco Martin. Tapos pag gusto niya mukhang luma, eto. Bakit? Ba't tayo pakita yung mukha mo? Yan, pakita mo yung mukha mo. Ayan, mukhang luma, di ba? Pero tago ang laman yan. Yan ang Diesel H Medja Noche Basket dahil malapit ang Chinese New Year. Meron ka nang ihanda sa Chinese New Year ang ating Medja Noche Basket. Plus, ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner, Korean Soap Bloom Detergent Powder with Stain-Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos na ubos yan. Pakulay pa ng buhok mo. Ayan, oo. Ate, lumulubog po bang ubando? Hindi na po. Hindi na, no? Ilang porsyento na lang? Kahit high-tide, hindi lumulubog? Konti lang po, lalo na po pagka may nasirang dam. Pagka may nasirang. Opo, dike. Pero pagka itay, wala naman. Wala na, oo. Siya. Sige, congratulations. Magkano ang alimango ngayon dyan? Sarap ng alimango dyan sa ano, ha? Alimango. Alimangong pula, yung kakulay mo. Sherwin, total, nandiyan ka, nag-iikot ka, murang alimango dyan, ha? Sarap ng alimango dyan. Naku, masarap ang alimango dito. Tignan mo, masarap din ang tilapia, masarap din ang sinigang, masarap din ang ginataang gulay. Ay, ikaw talaga, karinderya na naman pala yung tinira mo, eh. Ayan. Sige, kain ka na. Ayan, okay. Okay. Number 1. Okay. Number 1 talaga BCRS noon. Tignan mo, aga-aga, may naninigaw sa atin. Ano sinisigaw mo ate? BCRS! Number 1! Kita mo. Oo. Nay! Oo. Angel, palalampasin mo ba to? Nay, alam mo si nanay, Nay, idol ko wala na. Nay, saan ka nagpariban? Saan nagpariban si nanay? Ay, wala po. Natural yan. Bigyan mo ng pang-remand. Bigyan mo 1,000 pang-remand. Bigyan natin 1,000 dahil... Ay, sinisigaw mo? Kita mo naman, Number 1 pa rin. Thank you for making us number 1 dahil sa pinaka-latest na survey ng Kantar Media, number 1 hindi lang sa Mega Manila, kundi number 1 sa Metro Manila, ang DZRH. Kaya naman maraming salamat po. Salamat po! Walang anuman. Ingat po kayo dyan, ay. Ayan, sige. Panalo ka talaga kahit saan, buong Pilipinas. Okay. Ay, kita mo. Yan ang testimonial ng ating kababae. Tignan mo, ayaw tumigil. Sige na. Sa mga naisipunala ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo! Oras sa buong Kapuluan, 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Banggong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado 30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Aga Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan ay pagdabigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Pilig Abra. Magandang umaga din sa mga taga-Tagig at mga taga-Lucena City.
Sasalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong linggo ang naging desisyon ng Bureau of Internal Revenue na ituloy muli ang paglalabas ng Letters of Authority o LOA at mga mission order. Ito'y matapos ang mahigit 2 buwang suspensyon ng audit operations ng BIR dahil sa ulat na manoy extortion o pangingikil ng ilang revenue officers sa mga taxpayer na maraming mga taxpayer ang talagang umangal dahil mantakin ho ninyo nung mga nakaraang taon last year. 4 na beses silang pinuntahan bit-bit ang LOA o mga Letter of Authority. Dapat yan once a year lang yan. Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Committee Chair Panfilo Lacson, layunin ng pagdinig na malaman ng mga reformang ipinatutupad na ng BIR para matiyak na hindi na mauulit ang nasabing irregularidad. Noong nakarang linggo ay nanunsyo ng BIR ang pagbabalik ng kanilang audit operation sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Charlito Mendoza. Ilang bahagi ng bagong reforma, lilimitahan na lamang sa isa ang ilalabas na LOA sa bawat taxpayer sa loob ng isang taxable year at maaari nang i-verify ng mga ito ang authenticity ng LOA sa pamamagitan ng chatbot ng BIR. Congratulations kay Commissioner Charlito Mendoza. Yan na. Ang tanong, tutuloy din kaya ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon doon naman sa mga nagsiyaman dahil sa LOA. Ayan na. Yung mga involved sa ghost receipts at ghost collection. Malaman ho natin sa Thursday kung tuloy ho yung gagawing investigasyon doon sa mga naturang opisyal. Ayan ha. Kumusta na kaya yung mansion dyan? Mansion, yung 2 condo unit dyan po sa likod ho ng Shangri-La Hotel, dyan sa Mandaluyong. Na yung isa ay ginamit na Bolt. Ayan, may mga video pa kung sino yung mga nagdi-deliver doon, ginawang manukan. Oo. Hindi, bakahan pala, bakahan. Rancho, ginawang rancho. Doon nagdi-deliver ng baka. Maganda umaga, Pilipinas! Yung bakang nakasilid sa maleta. Ayan, Nananatiling isa pala ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na singil sa value-added tax sa buong rehiyon ng Southeast Asia ngayong 2026. Ito'y matapos opisyal na ipatupad ng Indonesia ang pagtaas ng kanilang VAT sa 12% na naglagay sa kanila sa parehong antas ng Pilipinas. At least ka-level na natin ng Indonesia. Batay sa pinakahuling datos ng mga kagawaran ng pananalapi sa rehiyon, narito ang kasalukuyang standard ng VAT o GST rates sa mga bansang membro ng ASEAN. Ang Pilipinas, 12%. Ginaya na tayo ng Indonesia from 11%, ginawa na rin 12%. Cambodia, 10%. Vietnam, 10%. May temporary reduction sa piling sektor. Sa Laos, 10%. Singapore, 9%. Thailand, 7%. Pinanawig pa ito hanggang September 2026. Malaysia, 6% sa service tax, 5 to 10% naman sa sales tax. Myanmar, 5% sa commercial tax. At Brunei, walang tax. Ngayon, nagtataka pa ba kayo kung bakit yung mga negosyante iniiwasan ng Pilipinas? Maganda umaga, Pilipinas! May tax na, may kotong pa. Bumaba ang trust at performance rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang bahagyang tumaas naman ng kay Vice President Sara Duterte. Sa resulta ng pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research mula December 16 hanggang 20, 2025, bumaba ng 48% ang trust rating ng Pangulong BBM mula sa dating 57 na naitala noong September ng 2025. Nakakuha naman ang Pangulong Marcos ng majority trust ratings na karamihan sa mga rehiyon maliban sa National Capital Region na may 42% at Mindanao 36%, habang ang pinamataas ng trust rating ay naitala sa Balance Luzon na 54%. Sa parehong survey, 31% ng mga Pilipino nagpahayag naman ng kawalan ng tiwala sa presidente. Pinakamataas na naitala sa Mindanao umabot ng 52 hanggang 22%. Bagya rin bumaba ang performance rating ng Pangulo mula 54 naging 51. Samantala, umakyat naman sa 53% ang trust ratings ng pangalawang Pangulo mula sa dating 51, habang tumaas din ang performance rating ni BP Inday Sara ng 54% mula sa dating 49%. Posibilidad na nagtatago si Atong Ang sa mga kasino, sinisilip na ng NBI. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuyang Angel. Sinisilip din ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na nagtatago ang puganting gaming tycoon na si Atong Ang sa mga casino at hotel. Ayon kay NBI Acting Director Atty. Lito Magno, bineberipika, inaaksyon na naman ng Bureau ang lahat ng impormasyong maaaring makapagturo sa kinaroroonan ng negosyante ngayon. Kabilang anya rito ang pagpapadala ng operatiba sa mga itinimbreng lugar at matapos maberipika yan, saka sila magkakasa ng follow-up operation. Pakinggan natin. Lahat naman ng impormasyon na maaring valid ay pinupuntahan natin at ginagawa natin yung follow-up operations. Ginawa ni Magno ang pahayag ng tanungin kung may impormasyon ng NBI sa posibilidad na nagtatago si Ang sa mga casino hotel na pinupuntahan niya noon. Matatandaan sa expose ng whistleblower na si Julie Patidongan, nag-hire umano ang businessman ng mga pulis para dukutin at patayin ng mga sabungero matapos mahuling nandaraya raw sa sabong. Kinukumpirma na ng DILG ang diberipikado na claim na nagkapuslit na sa Cambodia si Ang na may 10 milyong pisong patong sa ulo ngayon. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! 47, makalipas ang alas 5 na umaga. RH number 1 Na naman! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Hello, Palmones! Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang bago mag-ACS sa umaga. Oy, nananakita ba niyo mga kasukasuan? Nagkakaringkel sa mga humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultramayo.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. PNP wala nakikitang banta sa seguridad sa nagpapatuloy na ASEAN Summit. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, puspusan pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad na lamang sa Armed Forces of the Philippines National Intelligence Coordinating Agency upang matiyak na maayos ang takbo ng mga aktibidad kaugnay pa rin ng chairmanship ng Pilipinas ngayong ASEAN Summit. Pero ayon kay PNP Director for Operations, Police Major General Ronnie Francis Cariaga, wala naman silang namomonitor na anumang bantas seguridad sa ngayon. Naging smooth din kung ilarawan ang ilang meeting ng Foreign Ministers Retreat na ginanap sa Central Visayas, partikular sa probinsya ng Cebu. Itong nakarang linggo lamang kung saan 2,000 police security at 88 tourist police ang idineploy. Gayunman, hindi na sila tumitigil sa palitan ng impormasyon na pangsiguruhing walang makalulusot na grupo individual na layong sirain ang takbo ng ASEAN-related activities. Pinag-aamdahan ng PNP yung mga susunod pang aktibidad na gagawin, partikular dito sa Maynila na o sa bahagong renovate ngayong PICC kung saan magtitipon ng iba pang leader ng ASEAN member countries. Kasado pa ang ilang pulong ng ASEAN heads sa mga buwan ng Mayo at Oktubre ngayong taon. Ako sa Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, kumpiyansa naman si Public Works Secretary Vince Dizon na maayos na mga sirang bahagi ng National Highway sa Samar sa pagtatapos ng 2027. Ang kay Dizon, ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway ay tatapusin sa loob ng 2 taon alinsunod sa naging commitment ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ng kalihim na makikipagdialogo siya sa mga malalaking kontraktor para gawing prioridad ang Maharlika Highway at siguraduhin magagawa ito sa mabilis na panahon at syempre mabilis din at magandang pagkakaayos. Bukod niya sa mga lubak na daan, pangunahing concern din ang lalawigan ng Samar, ang malalang kondisyon ng mga steel bridge sa major highway gaya ng Gandara Bridge, Calbiga Bridge at San Juanico Bridge. Samantala, tiyak naman ni Dizon na hindi kailangan pa ang foreign loan para dahil gagamitin nila ang 2026 at 2027 budget. Gayon din ang kanilang savings mula sa nagdaang taon para pondohan ang mga naturang rehabilitasyon. Makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon bumagsak sa ilang barangay sa Kamalig, Albay. Alamin natin ang latest doon mula kay Ruel Saldico, RH18. Yes, marahing aga, Ruel. Diyos marinaga, Kuya Angel, apektado ang mga pananihim ng mga ilang residente sa barangay Anuling, Kamalig, Albay matapos itong mabagsakan na mga na binugan ng mga Bulkan Mayon kahapon. Sa postal sa Nidisen, naglumo ang nalamang muna sila nang makita nabalot na sa buka ang kanilang mga panihim na pitsay. Malapit sana itong i-harvest. Kaya gayon din ang larnasan sa barangay Kirangay na nabalot naman makapal na mo sa paligid. Pahirapan rin ang mga residente sa tanggalin ang bumagsak na asphalt sa kanilang magbubunga. Ayon sa PBOX, bumagsak o bumuga ang tuntilad ng abulang bulkan kahapon kung saan tinangay ng hangin sa direksyon naman ng Timog Kanluran. Nagpalala naman ang mga otoridad sa mga residenteng apektado na palagyang magsuot ng face mask upang hindi na malagap ang asphalt na maaaring makapekto sa kalusugan. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero ngayon, Roel, wala na. Kahapon lang yan. Wala na ngayong asphalt. Kahapon,
Yes, Kuya Angel, kahapon ito at posible pa daw merong ganun mangyari ayon sa PBOS. Kaya nga pinag-iingat ng APSIMO ng probinsya magsuot ng face mask lalo na makipag-ugnayan lagi sa mga barangay dahil nga ito ay delikado sa kalusugan lalo na yung mga pananim ng ating mga kababayan, Kuya Angel. Hanggang Kamalig lang naman. Wala sa ibang lugar. Yung bagsak kasi ng asphalt na Kuya Angel, sa may Timog Kanluran, dito sa may bahagi ng Kamalig, at patungo ito hanggang sa Ligao City. Ito yung area na kung saan ay talaga yung direksyon ng pagbagsak ng abo. Minsan may mga bahagi naman ng pagbagsak ay sa may bahagi naman ng Tabaco City at dyan naman sa may part ng Legazpi, Kuya Angel. Hindi apektado ang flights? Hindi naman Kuya Angel, apitadong flight dahil nga yung Bicol International Airport ay napakalayo yung distansya at posibleng abutin sa mga 10 hanggang 15 km ng distansya mula naman sa may bahagi ng Bulkan Mayon, Kuya Angel. Maraming salamat, Mabalos, Ruel. Yan ating update mula dito sa Bicol. Ito si RH01A, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto pa bago mag-ACES na umaga, ibinida naman ang Philippine National Police Chief na si General Jose Melencio Nartates bumaba ang focus crime sa buong bansa nitong Enero. Ayon kay Nartates, nakapagtala ng 2,449 na mga krimen ng PNP nitong nakalipas na buwan, mas mababa ng 24.32% mula sa 3,236 incidents noong January 2025. Mas mababa ito ng 5.59% sa 2,549 cases na inuulat noong Disyembre ng nakarang taon. Iginit din ng PNP Chief, maaaring ito'y dahil sa epektibong deployment ng resources ng PNP. Resources natin, hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa. No? Hindi lang naman pondo, hindi lang naman logistics. Kasama na rin yung human resource. Pag nag-deploy mo yan, including a good police operation, we are employing Yan lang ang nakababahala, ang involved sa krimen ngayon ay pulis na. Mag-nanay nakakapatay, pulis. Ay, susme. Idiniklara ng House Committee on Justice na sufficient and firm ang 2 impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa botong 46 ang pabor, 1 tutol at 1 nag-abstain, idiniklarang sufficient and firm ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso naman ang Pusong Pinoy Party List representative na si Journey Jet Nisay. Ito rin ang naging deklarasyon sa reklamong inihain at inendorso ng Makabayan Black matapos makakuha ng botong 45 na pabor, 7 tutol at 1 nag-abstain. Paliwanag ni Batangas Representative Garbin Luistro na siyang chairman ng komite. Ang sufficiency in form ay tumutukoy sa formal na mga requirements ng isang reklamo gaya ng pirma ng mga complainant, endorsement at panunumpan rito ng mga naghain. Samantalang ngayong araw, tatalakayin naman ng komite kung sufficient in substance ba ang mga reklamo at kung sakaling hindi pumasa, ibabasura na ang mga ito. Tapos na. Both complaints were declared sufficient in form. For tomorrow, we will be moving to the determination of sufficiency in substance. And this means that the recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Nag-walk out naman si Manila 6th District Representative Ben Abante sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay impeachment complaint laban sa Pangulong BBM. Matapos ang deklarasyon ni Ginit Abante na malinaw na may insufficiency naman sa naturang impeachment complaint laban sa Pangulo, sabay ng walk out. That there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form
of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? Kung pala pagka mag-uwa ka, tina-announce mo pa, ano ha? Ay, sus me. Sige, tapos na ho ang sarswela. Tapos na ang sarswela. Tapos na po ang mga balita. 2x2 sa Taysias Balita. Susunod na sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmonas. Nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. 1 minuto na makalipas ang ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.